Hosana, anak ni David, ikaw ay hari magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ng tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mapagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin, at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng lingkod ng Diyos. Naging katatawanan ang mahiwagang taong ito, subalit nasa Diyos ang ganap niyang pagtitiwala. Sa kanyang sarili, inilalarawan niya ang sasapitin ni Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makita'y umiling na nukso, palikbak na nagtatatwa, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Bakit naman ako iyong pinabayaan? Mga pangkat ng mga buong nasa akin pumaligid, para kung nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at pa, putasa pa kong matulis. Ang buto ng katawan ko ay
Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinaban na tunika'y dinaan sa sapararan. Huwag mo kong ulilain, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat kanyang lingkod. Siya iyong dakilain, kayong ang kaniha ko. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pakinggan natin ang awit tungkol sa kenosis o pagbubuhos ng sarili ni Jesus. Ang kaluwalhatian ni Kristo ay naguugat sa kanyang ganap na pagbibigay ng sarili. Ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus ang naging daan ng kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba
ay naghahanap ng paraan upang lihim na madakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, nooy nasa Betanya si Jesus, sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't ikaka siya ng pabango? May pagbibilin sana yung nag-giit sa 3 at maibibigay sa mga dukha. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginagawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras na inyong ibigin, ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kaniyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya, hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas
hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasasaad sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi ring ito, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa. Subalit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo iitatatwa. gayon din ang sinabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo at mananalangin ako. Ngunit isinama niya si Pedro, Santiago at Juan, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. Pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari, wag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama ko, Wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap. Gayunmay, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espirito'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. muling lumayo si Jesus at nanalangin, at ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naratna na namang natutulog sapagkat sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa ikatlong pagbabalik niya ay kanyang sinabi sa kanila, Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na. Dumating na ang oras ng anak ng tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang mga magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, na kasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. Ang haggan ko iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, Ang bati niya, sabay halik, at sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon, at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote, at natigpas ang tainga niyon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi niyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan, maliban sa balabal niyang kayong lino.
Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala nila si Jesus sa bayan ng pinakapunong saserdote. Dooy nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap na maipaparatang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig namin sinabi niya, giibahin ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayunmay, hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus. Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita, gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote. Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga. Sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating na sa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? ang hatol nilang lahat ay kamatayan at niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok, kasabay ng wikang, Hulaan mo nga kung sinong sumuntok sa iyo. at pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro na may naroon pa sa ibaba, sa patio, nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ang Jesus na iyang taga-Nazaret? Sabi niya, ngunit tumanggi si Pedro. Hindi ko nalalaman. Hindi ko naunawaan ang sinasabi mo. Sagot niya. At siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito ay isa sa kanila. Ngunit itinatuanan naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, Sumpain man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Naalaala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa. At siya'y nanangis. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo.
Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakapatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Pako sa krus. Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahugupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota. Ibig sabihin, pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang iba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eli! Eli! Lema sabachthani. na ang ibig sabihin,
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po tayo at sandaling tumahimik. Magsitayo na po. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiagong bata, si Jose at Salome. Mula pa sa Galilea ay nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Na magtatakip silim na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay, ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa isang libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose. At nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating katabi ng magandang umaga. Ang dami-dami natin sa umagang ito, sa ating paggunita, sa maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, upang simulan ang pag-alay ng kanyang buhay para sa ganap nating kaligtasan. Sa araw na ito, sinisimulan na natin ang mga mahal na araw. Ito ang mga araw na ating pinaghandaan sa loob ng 40 araw. Ito ang mga araw na kung saan mulit-muli nating gunitain at balikan kung paano tayo minahal at inibig ng ating Diyos sa pamagitan ng kanyang mga pagpapakasakit,
pag-alay ng kanyang buhay, ang kaniyang kamatayan at ang kaniyang muling pagkabuhay. Ipinapaalaala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sa gitna ng ating mga pagkakamali, mga pagkakasala at pagkukulang, ay lubos-lubos ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya nga, inialay niya ang kanyang buong buhay. Nagpakasakit at nagpakahirap siya para sa atin. Sa araw na ito, sinimulan natin ang ating liturhiya sa pamagitan ng paggunita sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at sa pamagitan ng ating ebanghelyo na ating binasa doon sa ating pagbabasbas ng mga palaspas, ay narinig natin kung paano nangyari ang eksenang ito, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Siya ay mainit na tinanggap ng mga tao. Kaya nga ang mga tao ay talagang sumigaw, Hosana, anak ni David. Ikaw ay hari magpakailanman, hari ng kataas-taasan. At sa sobrang kagalakan ng mga tao sa pagtanggap sa Kanya, ay kanilang kinuha ang kanilang mga damit at inilatad sa daan. Gayon din ang ibang mga tao ay bumali ng mga sanga ng kahoy at ito'y kanilang inilatag sa daanan ng ating Panginoon. Pagpapahayag ng kanilang pagpuri, pagpasalamat sa ating Diyos. Subalit ang kanilang mainit na pagtanggap sa Panginoon, ang kanilang pagsisigaw ng Hosana, anak ni David, ay hindi tumagal. Dahil pagkatapos ng ilang mga oras, ang mga taong sumigaw na Hosana, anak ni David, sila rin ang sumigaw na ipako siya sa krus. Patayin siya, ipako sa krus. Mga minamahal na kapatid, marami tayong mga narinig ng mga paghihirap at pagpapakasakit ng Panginoon sa binasa nating pasyon. Mula sa kaniyang panalangin sa tanaman ng Getsemani hanggang sa paglilibing sa kaniya, ay narinig natin ang iba't ibang uri at anyo ng kaniyang mga paghihirap at pagpapakasakit. At ang mga ito ay tanda ng kanyang pag-ibig. Subalit, kagaya ng mga tao sa ating pasyon na ating binasa at sa ebanghelyo na ating narinig, oo, madali nating natatanggap ang Diyos sa ating buhay. Sinasabi pa nga natin sa Kanya, I love you, Lord, mahal na mahal kita. Subalit kuminsan ang pagmamahal na ito ay hindi tumatagal. Madaling lumipas. Lalo't lalo na kapag tayo ay nakaranas na masidhing pagsubok at kahirapan sa buhay. Ating naranasan yan. Madaling magbago ang ating isipan at kalooban, lalong-lalo na sa ating pakikitungo at pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Panginoon. Diba kapag tayo ay nagsisimba,
pinapalakpakan natin siya. Tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Inaawit pa nga natin ang papuri sa Diyos sa kaitaasan. Subalit pagkalabas natin ng kapilya, nakasalubong lang natin ang ating kagalit. Nag-irap-irap na tayo. Bago ka lang nagpuri sa Diyos, wala pang isang oras nakasalubong mo ang iyong kagalit, inirapan mo siya, nagbago na kaagad ang ating kalooban. Bago lang tayo nakasimba, pag-uwi natin sa bahay, hindi maayos ang ating nadatnan. Nakapagsalita tayo ng masakit na salita. Kaagad nakalimutan natin na bago lang tayong nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon. Subalit maya-maya'y gumawa na uli tayo ng pagkakamali at pag-aalipusta sa Kanya. Kaya nga, ang linggo ng palaspas ay nagpapaalaala sa atin na ang Diyos, ang Kanyang pag-ibig at pagmamahal ay hindi nagbabago, ay hindi kumukupas. Kahit siya'y kinakalimutan natin, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit kung minsan hindi natin siya pinapansin, subalit patuloy siyang umiibig sa atin. Kung minsan hindi natin siya nabibigyan ng panahon, subalit palagi siyang merong panahon sa bawat isa sa atin. Kung minsan inuuna natin ang mga material na bagay at makamundong pamumuhay, subalit ang Diyos, tayo ay palaging nauuna sa Kanyang puso at sa Kanyang buhay. Dahil ganun tayo inibig, dahil ganun tayo minahal ng Diyos. At sa loob ng mga araw na ito na tinatawag nating mahal na araw, mulit-muli at paulit-ulit nating balikan, gunitain at alalahanin ang pagmamahal na ito sa pamamagitan ng Kanyang pagpapakasakit, pagpapakahirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Upang maging makahulugan at makabuluhan ang mahal na araw, sana tularan natin ang pag-ibig na ito. At ang pag-ibig na ito ay ipahayag sa ating Diyos at sa ating kapwa upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makapatid, niloob ng Diyos Ama na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama, ating sasabihin, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran.
Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikda nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat mula kay na Daisy Abris at Arana family, Guerrero family, Veloria family, Astrera family, Malbalosa family, Gonzales family, Payot family, Bon family, Castillon family, Aida Abuso, Obos family, Ginto family, Lingling family, Del Rosario family. Para sa kaarawan ni Marjo Viray, special intention ni na Melinda Guerrero, Nenet Hernandez, Maricel Francisco, Jomarin Malbalosa, Maria Jessica Aranan, Bon Andrea Gonzales, Bon family at Castillon family. Ipanalangin din natin ang kagalingan ni na Marites Veloria, Annabel Tablang, Mariel Raffles, Carmi Masilang, Lita Mendoza, Madelina Haralba, Ira Arana, Hernan Arana, Herminia del Rosario, Cristina Gatdula, Rogelio Galito, Julita Galito, Shirley Ann Dabaay, at Julie Bello Pernia. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit sa Kalbaryo. Maging marapat nawa kaming makibahagi sa kaluwalhatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Maria
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ay iyong bugtong na anak, sumami nawa ang iyong pagpapaunlak, na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi sa paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon na iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inalalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkamatay, ginugunita namin ang pagkamatay na iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkakasundo sa iyo. Lobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Berheng Maria, si San Jose, ang kaniyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat na mabanal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama na iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo na si Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat na lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa na iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, hingin mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkain mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay na iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paruroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso. Nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong lahat na narito ngayon, at sa nanguna po sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatin din po natin ang sponsor ng misa ngayong araw, ang San Roque Chapel, at sa susunod na linggo naman po ay ang San Juan Bautista Chapel. Sa mga paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Mga paanyaya pa rin po, magkakaroon po tayo ng dalaw o bisita pamilya. Iikot po sa inyo mga kapilya ang mga apostoles, kasama ang Ministry of Lectors and Commentators upang mag-alay ng panalangin sa inyong mga pamilya. Ang mga sumusunod po ang mga schedule. Sa Lunes Santo, March 25, 8 a.m. po sa Cluster Hope. Sa Martes Santo, March 26, 8 a.m. sa Cluster Love. At sa Miyerkules Santo, March 27, 8 a.m. sa Cluster Faith. Inaanyayaan din po ang lahat para sa ating kumpisalang bayan. Ang mga sumusunod po ang schedule. March 25, 5 p.m., Cluster Hope, RNE Chapel. March 26, 5 to 7 p.m. sa Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan. Ang mga sumusunod naman po ay ang ating mga schedule sa banal na Triduo. At ito po ay gaganapin sa lahat ng cluster, gaganapin lahat sa Cluster Love Chapel sa Woodcraft Bayanihan. Sa Holy Thursday po ito, March 28, 5:30 p.m., washing of the feet, at Last Supper po. Ito po ay susundan ng vigil or pagtatanod sa ganap na ikapito ng gabi. Ang mga sumusunod po ang schedule ng oras ng vigil. 7 to 8:30 p.m., Cluster Faith.
8:30 to 10 p.m. Cluster Hope, 10 p.m. to 12 a.m. Cluster Love. Sa Good Friday naman po, March 29, 4 a.m. po, Mission Station Wide, Station of the Cross. Mag-uumpisa po ito sa St. Louis de Montfort Chapel. Ang first station po ay St. Louis de Montfort Chapel. Second station, San Juan Chapel sa Shell Gasoline Station. Third station, San Roque Chapel, dito po sa Bodega, Tahanan ni Maria. Fourth station, sa Calcutta Chapel, sa Bougainvillea Street. Fifth station, Perpetual Chapel, sa Maningas Residence. Sixth station, Lourdes Chapel, sa Calle Baha. Seventh station, St. Clair Chapel, sa Imatong Residence. Eighth station, sa Lourdes Chapel, sa Debulos Residence. Ninth station, Kalungsod Chapel, sa Barangay 161 Outpost. 10th station, Manawag Chapel, sa RNE Taxi Compound. 11th station, San Lorenzo Chapel, sa Jasmine Street sa May Court. 12th station, sa St. Joseph Chapel, sa Baysa Elementary School. 13th station, Peña Francia Chapel, sa May Grotto. 14th station, Eternal Gardens Main Entrance. Magkakaroon din po ng 7 last words or 7 palabra sa ganap na ika-12 ng tanghali. At ang veneration of the cross ay sa ganap na ika-3 ng hapon. Susundan po ito ng prosesyon ng Santo Inchero at Mother Dolorosa na magsisimula sa Woodcraft. Lalabas po ng Champaca Street at tutungo sa Baysa Road papuntang Baysa Kanto. Kakanan po papuntang Leland Drive, papasok sa loob ng Eternal Garden, lalabas ng main entrance ng Eternal Garden at tutungo sa Reparo Road. Papasok po sa Bayanihan entrance at babalik na sa Woodcraft Bayanihan. Sa Black Saturday naman po, March 30, magkakaroon po ng blessing of fire and water sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. At magkakaroon din po ng Easter Vigil. Magdala po tayo ng kandila sa araw na ito. At sa Easter Sunday naman po, sa Salubong, March 31, meron po tayong salubong sa ganap na ika-4 ng umaga. Gaganapin po ito sa labas ng Bayanihan Covered Court at susundan po ng banal na misa sa Cluster Love Chapel sa Woodcraft. Para rin po sa salubong, ang Risen Lord ay magmumula sa St. Louis de Montfort Chapel at ang Mother Dolorosa ay manggagaling naman po sa St. Joseph Chapel. At sa linggo rin po ng pagkabuhay, ay magkakaroon pa rin po tayo ng mga misa sa umaga. 7 a.m. po sa Cluster Hope, sa RNE Chapel, at 9 a.m. Cluster Faith, dito rin po sa Bodega, Tahanan ni Maria. Ilang paalala pa rin po, sa mga nais po na magpamisa at magkakaroon po tayo ng donasyon sa bawat pamisa. Ibibigay po ang inyong donasyon sa commentator o sa maglilista ng mga pamisa. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos samang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpapakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas na walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang ang Diyos at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran.
Salamat sa Diyos. May pagbabasbas pa po ng mga palaspas sa mga hindi po nakaabot kanina. Kayo doon, may mga instruction para pasok po kayo dito sa